The Bible says, kung tayo'y genuinely, kung tayo'y sa makatotohanan at talagang buong puso na broken-hearted ka, na mali na gawa mo at hiningi mo ng tawad, sabi sa Bible, that God is faithful to forgive us of all our sins. Okay? Hindi dahil sa mabuti kang ina, hindi dahil lumuluha ka ngayon sa pagsisisi, kundi dahil siya ay gracious. Napatawad ka dahil si Jesus ang nagbayad sa mga kasalanan na nagawa natin. At maaari pang gawin in the future. But that's not to say, pinapatawad pala ako, aabusuhin ko na lang yung kapatawaran niya. Paulit-ulit ako magkakasala. Then hindi natin naintindihan yung grace ni God pagka ganon. Ang grasya po niya ay hindi license to sin. It's a license po sa from sinning. Kumbaga, it's a power to live free from committing continually ng sin. Sabi Cassandra sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sabi dito, wala na raw condemnation. Pag sinabing condemnation, ito yung eternal condemnation na pupunta talaga sa impyerno. So wala na raw tayong takot na may eternal condemnation sa atin if we give our lives to Jesus Christ. And for 5 years, yan naman ang kinakampanya ko rito, isang pangalan lang, si Jesus lang. Okay? Kaya gusto ko lang sabihin sa iyo, Cassandra, ano man yung bigat ng kasalanan na nagawa mo, wala na tayong magagawa in the past. You cannot be haunted o habang buhay tayo nakagapos sa ating mga nakaraan. Hindi tayo makakapunta sa ating patutunguhan kung tayo nakatingin sa likod palagi. Kaya yung side mirror ng kotse, maliit lang. Ang malaki yung windshield, nakatingin tayo lagi sa windshield. Pag nakatingin ka sa side mirror, sa iyong mga pinagdaan ng mga kalye and sasakyan, mababangga tayo, hindi tayo makakausad. So number 1, tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Hindi sapat na parang sabihin mo lang, hindi pa ako niya pinapatawad. No, tanggapin mo. Okay, pangalawa, patawarin mo yung sarili mo. Maraming mga tao napatawad ng Diyos pero hindi napatawad yung sarili. Alam mo, Cassandra, mas matapang, okay, ang pagpapatawad sa sarili kaysa parusahan ng sarili habang buhay. Kumbaga, pag hinarap mo na pinatawad ka na ng Diyos, mas matatag kang tao kaysa sa mga taong mabuhay na lang sa kasalanan for the rest of my life. At pangatlo, iwanan yung guilt at yakapin mo yung grace ni God. Katulad ng prodigal son, tumalikod siya sa kasalanan, tumakbo pabalik sa father, at nakabuka ang kamay ng father para yakapin siya without condemnation. Pero that's not to say, i-condone din naman ni Jesus yung kasalanan mo na paulit-ulit mong gawin. No condemnation, but no condonation. Hindi ka rin i-condone. Kaya tanggapin mo lang ang grasya ng Diyos dahil alam ko, mahal ka ng Diyos, pinatawad ka na niya, at tanggapin mo ang kapatawaran na binigay niya. Sabi sa Roma 8:1, kaya nga wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tayo manalangin, Panginoon, yung key dito ay yung nakipag-isa kay Kristo. Mga taong sinuko ang buhay sa iyo, mga taong sinurrender, hindi pag-attend ng simbahan, kundi pagluhod sa iyo, pag-surrender, pagtanggal sa trono ng kung sino-sinong Diyos na pinaupo namin, at ikaw lamang ang hari na dapat umupo sa aming trono. Kung anong sabihin mo, tutok din namin. Kung anong iutos mo sa iyong katuruan, susundin namin. Yun ang ibig sabihin na nakipag-isa kay Kristo. Kaya Panginoon, ngayon, ang buhay ni Cassandra, nililift up namin sa iyo, tanggapin niya ang kapatawaran mo at patawarin din niya ang kanyang sarili. Ituon niya sa dalawa niyang anak at sa kanyang asawa ngayon ang kanyang lakas, kanyang atensyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.